Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules, edisyon kita Oktubre 22, tuig 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, nagkabiyanan isa ka masubo nga hitabo nung nagluntad sa Adyosan District Hospital matapos nga nagwaras ang isa ka pasyente nga ginapatihan may problema sa paminsaron. Masubo kay may mga nagkalasamaran kag may isa gid ka pasyente nga napatay. Tingwan tang labuton ang alkalde sang Banwa sang Alimudyam si Mayor Ian Kenneth Alfeche. Ano ang statement niya sa sining natabo no dira sa Banwa sang Alimudyam. Kag mga kabiyanan, ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 nakahanda na sa pagiwatan ng earthquake kag tsunami drills simultaneous ini no Antique kag Iloilo City pati ng Iloilo Province. Samtang sa probinsya sang Iloilo, sipag at syaga mo launching gin patigayon kay ina no. Kontang detalye sinakaron sa report ni Hope Correchante. Samtang updates man sa sesyon, si City Council gidulong sa ato ni Janelle Baclay. Punta sa piyak nga linya ang alkalde sang Banwa sang Alimudyam si Mayor Ian Kenneth Alfeche. Mayor sa Radyo Pilipinas, mayong hapon. Mayong hapon, John Paul. Mayor, isagit pasubo nga itabo no punta dira sa area sa Alimudyam District Hospital kagabi. Ano ang bullying nga mapalabot sa LGU Alimudyam sa mga biktima, Mayor Alfeche? Mato din na John Paul na isa sa mga subo nga balita nga natabo sa Liusan District Hospital kanti ang lokal nga pamunuan nagpagiganggot man sa pamilya kang patay ito no sa pag-aamon gid sa pag-extend man kang bulig man lokal nga gobyerno
para at least makabulig-bulig man kita sa sitwasyon nila sa buong may hospital, may himatayan, kag subong napatay pa gid ang isa ka Iloy man kapon nga adlaw. Sa sining mayor na tabo, no? Pila ang biktima, pilang pilason, pilang patay sa natabo si Mayor Alfeche sa District Hospital. Kasi sa records ng aton na Limudyan Municipal Police Station, no, nga ginatag sa aton sa aton nga hepe ni Police Captain Police Jan Ledesma, 5 ang akon ang biktima. Kag sa 5 isa gid ang napatay, kag masubo nga taga-Limudyan gid ang napatay gahapon. Mayor, sa imo nga pag-assess ng sitwasyon, may may access ba lang ospital sa pag-implement sa sining mga protocol na tabo ining insidente? Sa akon pagtanaw, wala man nakulang ato ng mga personnel sa Lucena District Hospital, kay ang suspect abi pasyente man dito. Okay. Kag wala nila na-expectar nga mo to ang maobra sang pasyente nga tingin tinguan man nila nga ibutang sa isolation room, pero nagwa ang pasyente kag mo to na nangampos sa mga upod man niya nga pasyente to kag mga bantay, pati gani ang isa ka nurse nga dalahi pa sa muto nga natabo hapon. Mayor, nagaplano ikaw nga mag-sapol sa tagpulahan sa ospital, hindi malikawan ang ay sining insidente? Isa na sa mga buluhaton naton John Paul, no, ang koordinasyon kang lokal nga gobyerno kang Banwa Limudyan, kag amuman ang Lucena District Hospital permi man mayan nga relasyon na, no, nag-opera, nag-coordinate kita sa mga iluputuliha. Kag kagabi nagpasalamat gid ako nga aton nga provincial administrator, no, pagkiganggop man sa kanakon kung ano ang mabulig kang aton provincial capital kag sa aton lokal nga gobyerno. Okay. With this, madam, ulit na salamat, Mayor Ian Kenneth Alfeche, ang alkalde sang Banwa sa Limudyan. Salamat kid John Paul, God bless. Madamong salamat, Mayor Ian Kenneth Alfeche, ang mayor sang Banwa sang Alimudyan. Ipin Sarabala, may himatay na ining napatay, aretis may background ka mo. Ang napatay nga pasyente ini siya sa ospital. Isa ini sa mga nanging biktima sa ining nagwaras nga pasyente sa isolation room nakagwa. So, can you imagine bala, no? Nakagwa suno kay mayor pag nagpanakit isang pila ka mga ato dito sa ospital, may nurse nga na samaran, may ara pagid nga mga pasyente man. Pagti ang lola gid ning natamaan, 80 years old. Patay man, may himatay ini sila ha, background lang, may himatay na nga daan sila dito sa ila lugar sa Banwa sang Limudyan. Kag may pilason pagid bangod sining natabo. Ang lokal nga panguluhan sa Limudyan nakahanda nga magpalapot sa public, no? Mag-reach out sila sa pamilya sining mga apektado. Kag magasapol man si Mayor Alfeche sa tagtumalahan sang Alyosan District Hospital para maistoryahan kung ano gid ang problema dira. Pero sa assessment niya, stricto man ang rules, stricto man ang mga procedures nga ginapatigayon dira. Ang problema lang kay pasyente man ning pasyente man ni ang suspect. Kaya nakuha na to ni information sini inom ini isang pesticide. Siguro kasi may problema gid man. Hindi pa na ma-determine sang aton nga Limudyan Municipal Police Station. Ara ka na sa ospital. Stress na nga daan. Siyempre may mga ginadala dira, may mga ginabatsyag, may mga masakit. Tapos may mga amo pagit sini nga mga problema. So mga kauturan ta maghalong gid kamo. Lain hindi gid mapakta ng sitwasyon. Sa part sang LGU Alimudyan, no?
handa sila nga mag hatag sang bulig. Labi na sa napatay nga pasyente. 80 years old. Grabe, no? Sino ba lang malaom sa tuman? Pasyente ikaw, gusto mo magpabulong. Dito ka pa yan napatay bangod sang pasyente man nga nagwaras. I hope may obrahon ang Alyosan District Hospital sa sining natabo. Dapat hindi na ni masulit. Kaya ang purpose ng mga pasyente dira sa pagkadto nila magpabulong. Hindi nga kung ano dira ang matabo sa ila. Hindi manugit, masubo din sa pamilya sang napatay nga to. 15 minutos magalikan sa takna alas 2 sa hapon. This time countang report ni Janelle Baclay sa ginpatigayon nga session sa City Council. Ano ba lang mga updates sa ginpatigayon nga session? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, nangin na mainit ang gipatigayon nga sesyon kay na sa katapos sa sangguniang panglungsod sa Iloilo City Hall. Kasunod sang gin-propose nga ordinansa ni City Councilor Nene de la Liana, no? Nagpanaog sa okon kagina, no, sa sesyon ngini si Vice Mayor Lablab Ronda kag nagpabulos kay Councilor Miguel Treñas bilang presiding officer agod question no ining proposed ordinance ni City Councilor Nene de la Liana nga tisuno kay Vice Mayor Lablab Ronda daw pareho sa duso man nga ordinansa sa nagdigad ni Councilor Shin Marie Mabilog, no? So ini ang ginhalinan kagina sang debate sa tunga sa aton siniya nga mga konsehal. Ang ining ginatumod naton nga ordinansa ginduso ni Councilor de la Liana meaning operationalizing the freedom of information in the city government of Iloilo, creating the Central Appeals and Review Committee, no? So gin-question ni Vice Mayor Baronda ang ordinansa kay daw parehos man ang tinutuyo sang ordinansa nga napasar na sa first reading ni City Councilor Shin Marie Mabilog. So no kay Baronda kay na nga sining dapat ani mayara sing ginasunod naton kabahin sang internal rules ang common courtesy. Bot silingon nga halimbawa may propose abi nga ordinansa ang isa ka konsyal kay kung daw parehos man lang hindi na kinahanglan pa nga mag-accommodate sang another ordinance nga puro pareho, instead iisahon ini kag i-merge na lang, no? Amoy na ang nangin point kay na ni Vice Mayor Baronda. Apang inigin question sang pila ka mga katapos ang konsehal kay ti numbers game yapon sa sulod sang konseho. Gin question ni Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia ang ining punto ni Vice Mayor Lablab Baronda kay suno kay Councilor Sarabia nga ginlakip niya sa agenda ining proposed ordinance ni De La Liana kay tungod although po may similarity pero mas kuro kumpleto gawa no ining version sang ordinansa nga ginduso ni City Councilor Nene De La Liana kag ginagrihan sang kadam-an sang mga konsyal nga ang committee na ang magadesisyon sa posibilidad sang merger sang duha ka mga proposed ordinance. So do parehos ni Paul ang matabo nga kaina nagapanindugan si City Councilor De La Liana nga ang akon ordinansa ay mas kumpleto ini. O ang sang kay Councilor Shin Marie Mabilog o galing kay Councilor Shin Marie Mabilog so no kay Vice Mayor Baronda na-approve na ini sa nagligad. So kung may dugang kitang revision and amendments hindi naton mangin culture diri sa konseho nga daw ga ano kita ga credit grabbing kita no okay. Sa piyak nga hindi tagid man malipod nga may duag politika blapol no ang gin example niya nga sa una halimbawa si Kagawad Alim si anay sang buhi pa si Kagawad Alim kag si Kagawad Nava although nga sila membro sa minority pero kung sila may proposed ordinance kag daw parehos ang ordinansa sa iba na konsyal hindi mo pagdulaon ang credit abi nga sila na nagobra or mahimo ka man imo kasubong sina ang natabo kagina no sa sining session
That's why nga nag-init ang pagbayluhanay sang mga punto kagina sa tunga sang mga konsehal kag ni Vice Mayor Lablab Baronda. Ipabati naton ba no ang nangin kabahin sang debate sa tunga sang pinaka mga konsehal ang masadya pa kiti Boys and Girls Week. Nag-observe ang aton nga mga student officials sa tunga sang sining mainit nga debatihay sa aton nga mga konsehal. So, I would like to put this on the record, Mr. Chair. The Vice Mayor does not even understand internal rules. Yes, Vice Mayor Barno. In case nahambal sa aton majority floor leader, when I raised that concern, he made a footnote dito sa proposal ni Councilor Nene na it should be integrated sa proposal ni Councilor Shin para dito sa footnote. And then, he also manifested na this is entirely different or if ever na may same title, the rules are silent as to the referral or introduction. However, based on the parliamentary rules of procedure, kung silent ang ato ng IRP, if that is the contention of the majority floor leader, dapat supplementary ang ato na Robert Rules. Ano ang ba sa ato na Robert Rules? Kung silent ang IRP, under the section 28 on the renewal of motions sa Rules of Order sa 12th edition, a motion substantially the same as one pending is out of order. Which means, ang reintroduction is barred while pending. Paano nakahambal? Or totally different ini? Because sa title pa lang in itself, Operationalizing ang FOI. And, Mr. Chair, can I respond? Yes, over. Well, you know, first of all, honorable Vice Mayor sa kakalayo, hindi ka, kung kakalan. You know, allow me to read. Item the agenda, general rule, any motion, measure, or proposal appearing in the agenda already referred to corresponding committee shall not be subject to debate prior to the final action. Explanatory speeches by the proponent not exceeding 5 minutes will not be allowed. You know, Mr. Chair, ang kapapos ng FOI, it is not for the wisdom of the Honorable Vice Mayor to deal with whether it is a interpretation of the proposed ordinance of the Constitution Matilo. It is the wisdom of the committee chair. So, whatever you feel, within that this ordinance, this proposed ordinance is interpretation, it is not for you to decide. It is for the committee chair. So, you know, what are we speaking here? Maybe Councilor Matilo and Dr. Talalana, you can work on this ordinance together. It's a pleasure for Mati. Ako nabatian ng masadyang bayluhanay no sa pahayag kagina sa tunga ni Vice Mayor Baronda, ni City Councilor De La Liana, Majority Floor Leader Sarabia, Councilor Romel Turon. So sa ulihi ginbutuhan kag na pasar man sa first reading ang ining ordinansa kay ti butuhan man gyapon mo. Okay. Pero daw wala ini sang kinalain sa una man nga ordinansa gin-submit, gin-pasa kag gin-approve man sang council ni Councilor Shin Marie Mabilog. So to avoid duplication, amo nang punto ni Vice Mayor Baronda nga kundo puro parehos man lang ang version, usually gina may merger nga katabo kag hindi na wala na ginaalaw ang pagpasarabi o pag-introduce sa kasubo nga ordinansa kay do puro pareho man lang no. Amo sina ugaling tin nagpanindugan si Councilor De La Liana nga lain man ang iya nga content. Okay. No? So kumbaga nagdipinsa man ang isa. Oo, so it's up for the committee to decide kung ano ang importante nga may right na ang akon nga ordinance nga amo man ang tinutuyo mapasa no. Hindi ni kay ang term ni Majority Floor Leader Rex Sarabia naging attack dayon ng ordinansa niya nga wala pa matagaan
sang wala pa mapasa sa right nga komitiba, no? Daw kasubong sina ang pag-intindi ni Councilor Nene de la Llana nga ti daw medyo suno siya daw hindi usto, no? Pero ang gina-avoid sa ngaton sini nga presiding officer ang duplication kay do almost pareho man lang ang kaundan sang sining duwa ka mga ordinance Paul. Mayo kay nasanagan man gani kiti bisan maginano ka dira number scheme man sige hapon ng nagapangibabaw eh. So amo ni gani siling naton kagina kay ang masadya pa kay ti ang nadungan ini sa aton Boys and Girls Week, no? Kay ti ginatagaan opportunity ang mga student official nga mag-preside, propose ng ordinance pero samtang nagainit ang agenda pag-discuss, siyempre ang aton nga mga konsehal medyo nagtaas man ang level sa emosyon sa ginapatigayon nga sesyon. Ti part sang pag-observe sang mga katapo kag nangin membro sa aton sining boys and girls official subong iyang nga semana po. Pilang nagboto ni Luyag ko lang mabalaan, pilang nagboto pabor abido tanan gid nga majority. Majority gid. Kaya ang point nila nga ang duwa ka ordinansa i-submit na lang sa isa ka komitiba. If ever nga may merger nga matabo, dito na lang isettle sa committee, no? So ang point man ni Vice Mayor Baronda nga part sang internal rules nila, once nga wala pa ma-acted ang una nga ordinansa which is nga gid-propose ni Councilor Mabilog, hindi na tani magbaton pa sang puro parehos man nga ordinansa, no? Ugaling kay ti siyempre desisyon ni nasang mayoriya, ang mayoriya ang naga-desisyon pagi sa pagboto. So, ang ining duha ka ordinansa subong ara na sa committee level kundi ta magsala sa Committee on Information Technology nga ginapamunuan ni City Councilor Cabaluna. So, tanawon na nila dito ining duha ka ordinansa kung may merger nga matabo, ti istoryahan ini. Amo na ganyan bal kag ni Councilor Tenyas, ti istoryahan nyo na lang ni Guro. Kung duha ugaling kay ti ang isa man niya, no, gusto man niya nga mangin official, no, ang iya sini nga pag-introduce ang iya nga separado nga ordinansa, pero ang goal ngati is to promote sang freedom of information. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report nagikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report gikan sa Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time kauntang report ni Hope Torrechante sa MOA signing. Sipag at tiyaga MOA signing sa isa ka hotel ini, no, sa distrito sang Molo ining MOA signing. Kauntang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ngayong hapon, Paul, nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Iloilo Provincial Government pinaagi kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag mga local governments or local government units sa probinsya sang Iloilo para sa pagpatuman sang sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas. Ukon ang siguradong pagkain, tiyak na galing kalusugan, a convergence program of food and health security interventions for more progress Iloilo sa bagong Pilipinas. Kaya napagkit diri Paul, no, sa Memorandum of Agreement nga ang Iloilo Provincial Agriculture Office ang Iloilo Provincial Government maga-supply sang bugas sa mga LGU nga igabaligya naman sa 20 pesos per kilo sa mga target beneficiaries. Ini sabat, no, sang Iloilo Provincial Government sa nangin kampanya man, no, ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa benteng bigas, no. In fact, may ara nga programa ang presidente Paul, no, nga benteng bigas meron na program, and sa idalom sini sa diriya sa bahin sang Iloilo Provincial Government kay gusto nila long term ang ini nga programa. So gin-incorporate nila ini, no, sa isa ka Memorandum of Agreement pinaagi sa sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas, kung sa diin ang mga LGUs magabakal, no, sang bugas sa Iloilo Provincial Government
Kay una, sini Paul ang mangin sistema sini, ang Iloilo Provincial Government ang mag-procure no sang bugas. And then ang mga LGUs naman magabakal no sang bugas sa LGU. And then ang LGU magapanguna sa distribution and selling sang bugas nga igabaligya sa balor nga 20 pesos per kilo para ini sa mga undernourished households sa province of Iloilo bilang sabat no sa tinutuyo nga zero hunger kag malnutrition sa probinsya sang Iloilo. So suno no kay Governor Arthur Defensor Jr. antes siya no nga magpadulong sa Metro Manila ang pahayag sinino nga katuyuan sang programa nga salbaron o konsulbaron ang problema sa gutom kag malnutrisyon sa probinsya sang Iloilo kag ipalapit ang barato nga bugas sa mga Ilonggo. So napagkitman sa MOA nga iga-validate sang Iloilo Provincial Government ang listahan sa mga benepisyaryo nga igasumite sa mga kabanwahanan, maga-coordinate sang schedule of delivery sa mga LGU kag magahatag sang resibo of course no sang transaction. Meanwhile, ang bayan naman sang LGU magapanguna sa distribution, storage no kag pagbaligya sang bugas sa mga pumuluyo kag ang magasiguro nga ang mga undernourished nga mga panimalay o kun pamilya makabaton sang tubtob 30 kilos nga bugas. So naibaluan nga sa ginpagwa no nga datos sa National Nutrition Council Operation Timbang Plus masobra 11,000 ka kabataan edad 0 to 59 months sa Iloilo ang ginatumod nga undernourished sang 2024. That is why nga ang tuyo sinino nga masulbar ang malnutrisyon sa probinsya sang Iloilo. Luyag tamay baluan no, pila ang ka-bags ang target sang Iloilo Provincial Government nga baklon para sa bugos ng probinsya sang Iloilo. Kaya kundi kita magsala kada banwa na siniyang mabaligya sa ilang mga constituents. Yes, i-verify naton liwat kay linibo ini ang pagbaklon no sang Iloilo Provincial Government. Naga-partner ini sila sa Department of Agriculture kag sa NFA no. And then sa linibo nga sako nga ini po lang isa ka sako naga-weight ini siya sang 50 kilos per sack. So amo ni ang sa initial nga ano no, in other words wala pa kita naga-implement ang Iloilo Provincial Government sang benting bigas nung programa, but rather silinggan ni Attorney Suzette Mamon nagaumpisa na ang legwork para sa implementation sang programa. So amo na no pinaagi sa MOA amat-amat na lapit na lang gid no target actually sang LMP pinaagi kay Attorney Suzette Mamon nga matigayon ini no nga sipag at tiyaga ang pagbaligya sa 20 pesos per kilo sa mga target beneficiaries sa antes magtakop ang tuig 2025. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat Hope Torrechante sa report sa sining MOA signing no. Kanami gid kay doon na medyo na dugay-dugayan lang ang pag-launch sa probinsya. Pero ting luyag ni Gov Toto nga planchado, may institutionalize ang ini nga programa nga hindi lang balayang nga one time lang, long term ang baligya sa sining nga bugas in support man sa programa ni President Bongbong Marcos nga timuning benteng bigas meron na program. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 33 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, utob lang anay diring aton nga pagpangalagad diri sa programa. Iban pagid nga mga balita patpato nato sa masurong edisyon sang programa Pantay-Pantay. Ginapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie kay pa sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.